Hi, Simon! Isa-isa lang makapag-picture na natin. Salamat ka. Simon! 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 Inspection lang kami ng ako. Salamat ka na potohan na for next year. Guyod ng bagong Pilipinas, tinitiyak ng administrasyon na walang sektor ang may iwan. Kabilang dito ang sektor ng pangisdaan na patuloy na pinalalakas bilang haligi ng ating pambansang seguridad sa pagkain. So ngayon po ay nasasaksihan po natin ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama niya po si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at PFDA Acting General Manager Attorney Glenn A. Pangpalan. Kasama rin ang ating mahal na Pangulo sa makasaysayang event na ito, si Presidential Son Joseph Simon Araneta Marcos at iba pang lokal na opisyal ng Iloilo City at Iloilo Province. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-49 anibersaryo ng PFDA, formal na binuksan ang bagong rehabilitated at improved PFDA Iloilo Fishport Complex. Kaya naman ngayon ay in-unveil na ang brass marker na siyang simbolo ng pag-inaugurate ng itong fishport. At ngayon naririnig natin yung sirena na siyang simbolo ng pagsisimula ng trading hours. Sobrang magandang nasaksihan ito ng ating Presidente, Ms. Kim. Hindi naman ito yung unang ni-rehabilitate na fishport ng PFDA. No? Pero isa ito sa mga nauna. At meron na rin tayong mga natapos na regional fishport sa Lucena Fishport Complex at Suwal Fishport Complex sa Pangasinan. At meron pa rin mga kasalukuyang ni-improve. Yung pinisita ng ating Presidente noong July, yung PFDA General Santos Fishport Complex, isa na rin yun, at yung Navotas Fishport Complex na rin, na pinakamalaki sa buong Pilipinas. At kanina nakapanayam natin yung isa sa mga fish brokers na dito mismo sa Iloilo Fishport Complex. Laking tuwa nila dito sa ating rehabilitated and improved complex na ito kasi isa sa mga sinabi nga nung broker, maganda raw yung pagkakatayo nitong Fishport Complex na ito ngayon dahil mas may iwasan natin yung pagtaas ng tubig mismo dito sa hall. Sir, ayun ngayon po nakikita natin na nagsasagawa rin ng inspection si Pangulong Marcos Jr. dito sa New Market Hall, kasama pa rin ng Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ang PFDA General Manager si Attorney Pangpalan. Nakakatuwa lang din malaman, no, sir. Ito palang Iloilo Fishport Complex, tahanan to ng 1,400 industry players, kabilang dito ang 21 licensed fish brokers, 503 fish biyaheros, 66 major overland fish suppliers. Meron din tayong 7 fishing vessel operators at syempre dose-dose ng retailers, cold storage clients at yung paluto food vendors. Talagang nung pagtungtong namin dito sa Iloilo, talagang laking tuwa namin dun sa mga fresh na isda at yun ay isang indikasyon na binibigyang diin ng ating pamahalaan yung pag-unlad ng sektor ng pangisdaan. Lalo na dito sa Iloilo, no, talagang fresh ang mga isda at talagang nakatutulong sa ekonomiya ng Western Visayas. Actually, sa datos nung nakaraang taon, merong mahigit na 5,000 metric tons na isda na bangus na unload dito sa Iloilo Fishport Complex, which just means na talagang ready ang pasilidad na tumanggap ng maraming isda. Ayun, katulad nga nung sinabi ko kanina, no, sir, sa pakikipanayam namin sa mga fish brokers, sa mga fisher folks, laking tuwa nila dahil nabubus yung moral ng isang mangingisda. Dahil, di ba, ito hindi lamang sa Iloilo pero sa buong bansa, napakahalaga ng role ng mga fisher folks. Pero ito, sir, bigyan natin ng konting trivia yung ating mga manonood. Ano nga ba, sir, ang kaibahan ng BFAR sa PFDA? Marami yan, sir. Oo, kasi parehas kaming fisheries. Yes. No, so kami ng BFAR at ang PFDA parehas kaming attached agency at attached corporation sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka o Department of Agriculture. So si BFAR, sila yung concerned primarily sa water at sa resources na nandoon. Pero once na yung mga isda ay napunta na sa port, no, sa PFDA na yon. And also, ang mandato din ng PFDA ay magpatayo at mag-manage ng mga fishery post-harvest facilities tulad nitong kinatatayuan ng ating Pangulo ngayon na market hall. Meron din tayo dito sa loob ng fishport na mga cold storage kung saan pwede paglagyan ng mga isda para mas tumagal sila at mga iba pang pasilidad na related dito sa post-harvest facilities. Sir, ano ba yung mga ipamimigay ngayon ni Pangulo Marcos Jr. sa ating mga fisher folk and farmers? Ayan, so ito ngayon nakikita natin sa screen ay yung tinatawag na village type rice meal. So itong village type rice meal ay ginagamit para gilingin yung ating mga palay para maging bigas. At village type siya, so pwedeng magamit sa mga komunidad. So mapapansin natin, no, medyo space saving siya. Perfect
para sa mga komunidad na malilinis fin. So ngayon, ang nakikita natin sa screen, ito yung Rice Precision Feeder mula sa PA Filmec. So ito namang Rice Precision Seeder, ito yung machine na nagtatanim ng palay ng pantay-pantay, kaya siya precise. Kung makita niyo yung parang may instrument or sa likod parang pantay-pantay siya, para at least yun nga, precise yung pagtatanim natin ng butil. So talagang kanina nga no, talagang may naiiyak pa sa pagpapasalamat ng isa sa mga magsasaka natin. Talagang malaking bahagi sila ng ating ekonomiya dahil sila ang naghahatid sa atin ng kanin sa pagkainan. No? Lalo na tayo mga Pilipino, no? Mahilig tayo sa kanin. Only rice. Only rice. Yan, yung kaninang nabanggit mo, Miss Pin, yung nakatanggap ng mga indemnity checks, ngayon ay na-meet na ng ating Pangulo. So again, itong mga indemnity checks ay mula sa Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC. So ito ay bilang bahagi ng kanilang pamahagi ng mga tulong ng pamahalaan para, sabi mo nga kanina, may mga nagdaang bagyo, at least natutulungan talaga natin sila. Okay, ito yung mga malalaking ito yung tinatawag na rice combine harvester. So ito yung mga makina na sabay-sabay nag-aani at naghihiwalay ng mga butil sa dayami at nalilinis na rin nila yung palay in the process. So ito ay merong 10 units na ibibigay. R. Marcos Jr. Maraming salamat ako kay PBBM, kay Dungdung Marcos Jr. Kasi kung hindi sa kanya, siguro baka hindi ito natapos. Kasi sa mga opisyalis ng gobyerno, mas especially sa mga management and staff sa Dinilag Sport Complex. Pasalamat din kami sa gobyerno na patungkol sa fishing port ay damo man na mabuligan para sa amon. Tingado kami. Kaya pasalamat kami sa gobyerno kahit anong ginawa nila dito, pinapaganda nila. Nakaano naman kami, nakapaglabi naman kami para sa aming kinabukasan ng mga anak ko. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture, si Secretary Kiko Laurel. Andito rin po, kasama din po namin si Secretary Manny Bunuan ng DPWH dahil meron din kami tinignan na ibang flood control project at saka yung mga ibang meron isang tulay na medyo nagka-problema. Ngunit ako naman, wait, before I let me greet everyone. Congresswoman Jamjam Malonda, Congressman James, Mayor Raisa, and of course our friend Governor Art. At lahat ng aking mga kasamahan sa pamahalaan, lahat ng mga tumulong para matapos itong proyekto na ito, na actually ito pa lang ang una dahil nga nakita natin yung meron nang naka-ready na pinagmamalaki ni Congresswoman Jamjam na meron na mga magkakaroon ng restaurant, ng mga lutuan para hindi lamang ito fish port at magiging tourist destination na rin. At ito po ay napakahalaga dahil ang gagamit nito ay marami-rami rin, mga 1,500 na mangingisda ang gagamit dito sa ating rehabilitated na fish port na ito. Napakalaking bagay dahil dito natin sa pagbabago nitong facility na ito, marami tayong maaring gawin na hindi natin kayang gawin noon. Kagaya ng paglagay ng cold storage dahil alam naman natin yun ang pinaka-importante para hindi naman masira ang inyong mga nahuling isda at kahit malayo ay madadala natin sariwa pa rin pagdating doon para yung valor, yung pagbenta ninyo ng isda ay mataas pa rin ang pagbili. Kaya napakahalaga yung magkaroon tayo ng cold storage at malaking bagay din na yung cold storage dahil yung cold storage yan para gumawa ng yung mga ice plant, halimbawa para gumawa ng yelo kailangan maraming kuryente, maraming power. Kaya mabuti na lang meron na tayong solar, sustainable pa, hindi na tayo kailangan magpaantar ng generator, na gumamit ng crudo, pero meron na tayong solar. Pero
napakalaking bagay po ito dahil nga pinapalapit natin sa market ang ating mga mangingisda. Pareho lahat ng sektor ng agrikultura, ganito po ang aming ginagawa. Na pinapalapit sa pagsasaka naman, yung mga magsasaka, para makadiretso na sila sa merkado, wala nang gumigit na, inaayos po natin, kaya inaayos natin itong mga fish port na ganito, para dito pwedeng isakay kagad, hindi na kailangan isakay sa truck, tapos kung saan-saan padadalhin, napakalaki ang bayad ng transportasyon. Kaya ito ay sa aking palagay, ay isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. 10 pa ito, 10 ang itatayo pa natin na ganito at tuloy sa buong bansa. Dahil kailangan din, pag tinitignan natin ang ginagawa ng mga ibang bansa, kagaya ng mga Thailand, kagaya ng Vietnam, kagaya ng mga ibang bansa na nakapaligid sa atin, ay napakaganda ang kanilang sistema. Kaya't mahirap makipagkompetisyon sa kanila kung hindi natin ayusin ang sistema natin. Babaan ang presyo ng production, babaan ang presyo ng transportasyon, pagandahin ang pagdala ng ating mga produkto sa para maipagbili, at yung value added, ika nga, ay may iwan sa mangingisda, may iwan sa magsasaka. Yun po ang konsepto namin, para yung imbis na may binabayaran na middleman, kung ano yung binabayad na niya sa middleman, hindi na kailangan, nasa sa inyo na yun. Kaya may iwan yung kita sa inyo, hindi na mapupunta sa labas pa ng Iloilo, mapupunta kung saan-saan pang malalaking mga negosyante. Kaya I'm very happy na nakapagpunta kami rito, at makikita naman natin na ang ating mga mangingisda ay marami talaga silang magiging advantage kapag nandito na ito. I'm looking forward ngayon doon sa ating ibang tatayo na yun, hindi na rehabilitation yun, bago yun. We'll have to put up fish ports na bago. Kaya ito lang, kailangan ng infrastruktura. This is why our infrastructure is important. Dahil kahit na simpleng-simple lang na disenyo, meron lang tayong hallway na malaki, napakalaking bagay na, kasi magiging sentro na yan para sa ating mga mangingisda na connection. They have a connection sa ating mga ice plant, meron na silang connection sa mga frozen food na the retailer, sa mga retailer, yung mga maliliit at saka yung mga bentahan, yung maliliit na tindahan, mapupunta dito lahat para hindi na kailangan mag-abala, at kagaya ng aking nasabi, hindi na kailangan na magbayad pa ng sino pa, kundi yung kinikita nila ay iwan na sa ating mga mangingisda. Yun ang pinakamahalaga para sa akin. At tinanong ko kay Secretary Kiko Laurel kung ilan ang mangingisda sa Pilipinas. Ang sabi niya, more or less, mga 2.1, 2.2 million na mangingisda. Palagay ko, pag iniisip natin, ang Pilipinas ay 7,000 na isla. Parang kulang yun eh. More people should be making their living from the sea. And that is what we are trying to encourage. At to do that, ginagawa natin, pinaparami nga natin ang mga facilities na kagaya nito, pati yung transportation, pati yung cold chain. Kung maalala ninyo, cold chain, lagi namin napapag-usapan yan. Dahil yung cold chain, ibig sabihin, nasa yelo yung isda, mula sa umpisa, mula rito, hanggang doon sa tutunguhan. Para, yun na nga, para maging laging sariwa yung isda na inyong ipinagbibili. Kaya congratulations sa inyo lahat, at alam ko na pagbalik namin dito, sana baka pagbalik namin dito, sasabihin nyo, maliit na, kailangan natin dagdagan. Ito maganda yun, dadagdagan natin. Nakapagbigay din po tayo ng ilang bangka. Tapos kagaya ng laging ginagawa ng Department of Agriculture, nagdala kami ng mga traktor, ng mga combine harvester, mga milling machine, yung maliliit lang. Meron para sa mais, meron para sa palay. Kaya susunod na lang namin dyan, yung tinatanong ko nga. Dahil binabasa ko yung instruction dun sa milling machine, kailangan dry ang ilalagay. Kaya siguro dryer naman ang dapat natin isabay pagka meron mga ganyan klaseng makinarya. Kaya patuloy lang po ang ating pag-develop ng ating agrikultura. At sinasabi ko nga nung dumadaan ako dito, yung mga nakakamayan ko nagpapasalamat. Sabi ko, di naman tama yun. Kami nagpapasalamat sa inyo. At importante itong ginagawa ninyo. Kayo ang nagpapakain sa lahat ng Pilipino. Kung wala sa inyo, wala kaming, hindi po mabubuhay ang Pilipino. Aasa pa tayo kung kani-kanino. Kaya binibigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay. At mapalaki natin ang mga anak natin, maalagaan natin ang mga pamilya namin.
hindi po mangyayari yun kung hindi sapat ang food supply ng Pilipinas. Kaya maraming salamat po. Alam ko malaki ang sakripisyo ninyo para gawin ang inyong trabaho at kami naman na nasa pamahalaan, nandito lamang para magsuporta sa inyo. At kung ano man ang pangangailangan ninyo, wag po kayong wag yung magdadalawang isip. Hindi trabaho po namin yan, hindi problema para sa amin yan. Kung ano man ang kailangan ninyo, kulitin nyo kami para alam namin. Kahit na nakasimangot na, sige lang, kulitin nyo pa rin kami. Kasi kailangan gawin, kung kailangan gawin, gagawin namin. Sige po, maraming salamat. Congratulations po. At sana pagbalik ko, makikita natin na punong-puno na ito at humihingi na kayo na extension. Maraming salamat. Maraming